Shoutout para kay Fe Diaz para sa pag-subscribe, like at comment sa ating channel. Para sa mga gustong ma-shoutout, mag-comment lang kayo dyan, mag-like at mag-subscribe. Then, isa-shoutout ko kayo sa mga susunod na video. Nga pala, JIP, last episode na. Yung susunod na episode. Kaya kung gusto nyong i-upload natin yung finale mamayang 9 p.m., comment lang ng #upload mo na yan. Kapag umabot tayo ng 100 comments, i-upload ko yung finale mamayang 9 p.m. Kaya nang bahala, JIP, simulan na natin ang kwento. Mabilis na tumakbo ang binata at kaagad nakarating sa masukal na lugar malapit sa bahay ng lola ni Carmen. Nagtago siya sa maliit na puno at tinanaw kung sino ang nasa loob ng tahanan. Maraming tao at ilan dito ay nagtatayo ng pundasyon para pagdikitan ng trapal. May nagsusugal din at naririnig ni Bakube ang dalamhati ng dalaga. Nagbuntong hininga si Bakube. Kalmadong naglakad palabas ng masukal na lugar at pasimpleng lumapit na parang may hinahanap. Hanggang pinasok niya ang maliit na daan papunta sa mismong bahay. Nakita kaagad siya ng nanay ni Carmen na si Gigi. Kinawayan siya nito. Tinawag si Carmen at tinuro ang binata. Nang makita siya ng dalaga, mabilis itong bumaba ng tahanan at sinalubong si Bakube. Mabuti naman dumating ka. Patay na siya, Bakube. Patay na yung lola ko. Hinala ko aswang ang may gawa. Hindi nakita ni tita kasi pinatakbo ka agad siya ni lola eh. Ang hinala niya kawatan. Pero wala namang nawala sa bahay eh. May mga naiwang bakas. Alam kong aswang ang pumatay. Meron nga ding nakapagsabi may mga lalaki daw na pagala-gala sa lugar bago yung insidente. Kakaiba daw yung kinikilos nila eh. Pagpapaliwanag ni Carmen. Ikaw lang ba yung nakakaalam na aswang ang may gawa? Tanong ni Bakube. Siguro. Kasi yung pamilya ko iba yung dinadahilan eh. O hindi kaya naman ayaw na lang magsalita kasi baka matakot yung mga tao sa lugar eh. May isang matanda. Kaibigan ata ni lola eh. Nagmamasid siya sa bahay at makikita mo sa mukha na natatakot siya. Wala namang sinabi pero naiintindihan ko yung mga nakikita ko. Umakyat ka muna tapos kumain ka. May hinanda si nanay na makakain para sa mga bisita. Mungkahi ni Carmen. Maraming salamat na lang pero patawarin mo ako ah. Alam kong ako yung naging dahilan kung bakit namatay yung lola mo eh. Wika ng binata. Kasalanan nating dalawa, Bakube, hindi lang ikaw. Malaki ang pagsisisi ko sa mga ginawa ko. Pero wala na eh. Nandyan na yan. Nangyari na yung hindi dapat mangyari. Ang sa akin lang ngayon sana magkaroon ng hustisya yung kamatayan niya. Nakikita mo ba yung matandang lalaki? Siya yung sinasabi ko sa yung kaibigan ni Lola Makiling. Pasyo ang pangalan niya. Kanina pa yan naglilibot sa bahay tapos sobrang tahimik lang. Wika ni Carmen. Tumango si Bakube at sinabing pupuntahan niya si Tandang Pasyo. Pero pinigilan siya ni Carmen. May kutob siyang may kaalaman din ng matanda katulad ni Lola Makiling. Kaya kung lalapit ang binata ay malalaman kaagad nitong isa siyang aswang. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Magtatanong lang naman ako eh. At saka, para mapanatag ang isip mo, mauna ka na. Tapos ipakilala mo ko sa kanya. Pero bilang kaibigan lang ha. Huwag mo sasabihin na aswang ako. Wika ni Bakube. Mabilis na naglakad si Carmen papalapit sa matanda sa likod ng tahanan. Hanggang sa kinawayan ng dalaga si Bakube at saka pa lamang kumilos ang binata. Magandang tanghali po sa inyo. Ang sabi po sa akin ni Carmen, kaibigan daw po kayo ni Lola Makiling. May napapansin lang po kasi ko eh. Parang may kaalaman po kayo. Tama po ba? Tanong ni Bakube. Tama ka dong, Bakube. At Inday Carmen. Ang totoo,
Inaalam ko ang mga posibleng dinaanan ng mga aswang. Ito ang pumatay kay Makiling. Pero yung bakas ng sakal sa liig niya, parang tao lang ang gumawa. Day Carmen, pwede bang makausap muna tong kaibigan mo ng kaming dalawa lang? Mungkahi ng matanda. Naintindihan naman ni Bakube na nalaman na ng matanda ang tunay niyang pagkatao. Pero ayaw niyang magsalita dahil naroon si Carmen. Hanggang sa ngumiti ang dalaga at nagsalita. Wala po kayong dapat itago sa akin. Alam ko po yung totoong pagkatao niya. Wika ni Carmen. Ganun ba? Alam mong aswang ang kasama mo? Bueno, Dong, bakit ka ba nandito? May kinalaman ka ba sa nangyari? Tanong ng matanda. At dito na pinaliwanag ni Bakube ang lahat. Patungkol kung saan nagmula ang maaaring ikinamatay ni Lola Makiling. Ayon sa binata, napatay niya ang 2 aswang sa lugar ni Alora at ang asawa nito. Nanlaki ang mga mata ni Tandang Pasyo at makikita ang takot. Ano? Napatay mo? Naiisip mo ba ang pinasok mong gulo? Si Alora, maraming kaanak na aswang. Kaya nga walang nagtatangkang tugisin sila at alam niya ni Makiling. Alam ko na kung saan matatagpuan ang mga salarin. Linte, ano ba tong ginawa niya? Wika ng matanda. Isa po akong tagatugis ng aswang at kasama ko po si Mang Angko. Naroon po siya sa tahanan ko ngayon. Kasalukuyang binabantayan din ng pamilya ko dahil sa nakabangga naming taga-Aroroy na gabunan at isang amaranhig na kubura. Makinig po muna kayo. Ginagawa po namin ang lahat para sa ikakapayapa ng mga tao. Hindi natin maiiwasang may madamay dahil ganyan gumalaw ang mga aswang. Alam kong may kaalaman ka at kung pwede po sana, magtulungan po tayo. Tandang Pasyo, bala kong patayin ang pumatay kay Lola Makiling kahit gaano pa sila kadami. Wika ni Bakube. Biglang namula ang mga mata nito na siyang nagpagulat sa matanda at kay Carmen. Isa kang gabunan. Isang mabuting gabunan. Kaya pala ang lakas ng nararamdaman ko sa iyo kumpara sa iba. Nagkaroon pala kayo ng samahan ni Angko. Kumpare ko siya at inaanak ko yung anak niyang namatay sa aswang. Kung sa bagay, may tiwala naman ako sa kanya. O siya, total nangyari na ang lahat ng ito. Sasama ako sa inyo at lalaban. Tugon ng matanda. Tumango si Bakube at nagpasalamat. Pero sinabihan niya ang matanda na kung tutulong man ito, bantayan na lang ang bahay ni Lola Makiling at isaalang-alang ang seguridad ng pamilya nito. Matanong ko lang po, saan po ba nakatira yung pumaslang kay Lola Makiling? Wika ni Bakube. Sa bukid ng Milagros, may isang lugar doon na pinamumugaran ng mga aswang. Alam yon ni Angko dahil minsan na siyang nagtangkang puntahan ng lugar na yon. Yung mga aswang na nakatira, yon din ang pumatay sa pamilya niya. Tugon ni Tandang Pasyo. Ganun po ba? Maraming salamat po. Mas magiging makabuluhan pala ang pag-ubos ko sa mga aswang. Carmen, dumito ka lang muna. Alam ko ang takbo ng isipan mo at gusto mong sumama. Pero mas mabuting dito ka lang muna kay Tandang Pasyo. Maaaring naging sapat na sa mga aswang ang pagkamatay ni Lola Makiling. Pero hindi tayo pwedeng magpakampante. Alis na po ako at bibigyan ko po ng hustisya si Lola Makiling. Wika ni Bakube bago tumalikod at mabilis na naglakad papaalis ng lugar. Nakasunod ng tingin sa kanya si Carmen. Gusto niya sanang sumama kaso naunahan siya ni Bakube. Pagkarating niya sa tahanan, pinaliwanag niya kay Mang Angko ang lahat ng nalaman. Nanggagalaiti sa galit ang matanda sa mga narinig kay Bakube. At ayon kay Mang Angko, pinuntahan niya ang lugar at nakapatay siya ng 2 aswang. Ngunit nahirapan siya dahil marami ang kalaban. Pinangako ko sa sarili kong uubusin ko sila. Pero sadyang malupit ang tadhana.
Hindi na ako pinalad na balikan pa ang lugar dahil wala na doon ang mga aswang. Nagkita pala kayo ni Pasyo. Malakas din siya, iho. Kasing lakas ko kung susumahin pero ang pinagkaiba, sa kaliwa galing ang lakas niya at umaasa sa ritual. Pero mabuti siyang tao, iho. Ano ang magiging hakbang mo ngayon, Bakube? Tanong ni Mang Angko. Sa tingin ko, hindi pa rin natin pwedeng iwan dito sila nanay. Kahit pa sobrang lakas ng poder at mga pangontra na nailagay mo sa lugar. Makakaisip pa rin ng paraan ng mga aswang eh. Kaya Mang Angko, ako na lang po ang pupunta sa lugar. At kung sakaling mapansin kong hindi ko kaya, aatras po ko kagad. Ayos lang po ba yun sa inyo? Tanong ni Bakube. Hindi kagad nakapagsalita ang matanda. Makikita sa muka ang pagkadismaya pero wala din siyang magagawang tulong kung hindi ang bantayan na lang ang pamilya ng binata. Sa isip ni Mang Angko, si Bakube lang ang may kakayahang sagupain ng sabay-sabay ang mga kalaban. Ayos lang, iho. Mas magandang naisip mong plano. Tugon ni Mang Angko. Hindi na nagsalita pa si Bakube. Kaagad nang umalis at hindi man lang nagpaalam kay Nanay Basilia. Gamit ang lakas at bilis ng pagiging gabunan, tumalon si Bakube. Umakyat sa puno at lumundag sa malayo. Pero nagtataka pa rin siya kung bakit hindi malinaw ang itsura niya. Ganon pa rin. Nasaan yung tao pero ramdam niya ang lakas ng gabunan. Takip silim na ng sandaling ito. Nakikita ni Bakube ang paglubog ng araw habang mabilis na tumatakbo. Nang makarating siya sa lugar ay hindi tiyak ni Bakube ang kinaroroonan ng mga aswang. Basta sa isip ng binata nasa bukid na siya ng Milagros at matinding pakiramdam lang ang aasahan niya para malaman kung nasaan ang mga ito. Naglakad sa ilalim ng madilim at masukal na kakahuyan ng binata. Mga huni lang ng kuliglig, kuwago at palaka ang bumabasag sa katahimikan ng lugar. Walang bakas ng bahay at wala ding bakas ng daanan na magpapatunay na may naninirahan dito. Malamig ang simoy ng hangin at nakarinig si Bakube ng mga kaluskos sa unahan. Huminto ang binata at nakiramdam. Lumundag sa isang matayog na puno at tinanaw ang buong paligid. Walang espasyo sa lugar at gubat lang ang makikita. Lumundag at nagpalipat-lipat ng puno si Bakube. Hanggang sa napatigil siya nang mapansing may kakaiba sa lugar. Nagtaka si Bakube nang makarinig ng nagbubulungan. Paanong nagkaroon ng tao sa ganitong lugar? Pinakiramdaman ito ng binata hanggang sa kumabog ang kanyang dibdib. Hindi bulong ang naririnig niya, kung hindi mga hangos. Hindi siya gumalaw sa itaas at masuring pinagmasdan ang mga ito. Hanggang sa may nakita siyang 4 na tao na nakatitig sa kanyang direksyon. Doon na nakaamoy si Bakube ng aswang. Nagpantig ang tenga ng binata at kaagad lumundag at nagpakita. Ngunit hindi pa man nakakatapak sa lupa. Sinunggaban na siya ng isang aswang sa hindi malamang direksyon. Tumilapon ang binata at nagpagulong-gulong hanggang sa bumangga sa isang bato. Pagtayo ni Bakube, nagulat siya dahil hindi pala 4 na aswang. Lagpas 6 ang kanilang bilang at ang 4 lang ang nasa anyong tao. Unti-unti itong lumapit sa kanya hanggang sa nagsalita ang isa. Nagulat si Bakube nang marinig ang boses. Walang iba kung hindi si Jepoy. Akalain mo ba namang magkikita kaagad tayo? Kakarating ko lang. At ikaw agad yung bumungad sa akin. Sabihin mo sa akin kung bakit nandito ka. Tugon ni Bakube. Hanggang sa may lumundag sa harapan. Kamukha ng itsura ni Alora pero isang lalaki. Bisita namin siya. Pinaghinalaan pa namin siya ang pumatay kay Alora dahil gabunan. Pero hindi pala. Ako nga pala ang tatay ni Alora na si Juan.
Ang tatay ng pinatay mong aswang. Nabanggit din ni Jepoy na kasama mo si Angko. Nagkakilala kami ng matandang yon. Ang tapang mo naman, iho. Hindi mo ba lamang pinasok mong lugar ay napapaligiran ka na ng mga aswang? Wika ng lalaki. Nagpakilala ito bilang tatay ni Alora na si Juan. Tutugisin lang sana kita, Bakube, kaso mali ang lugar na napuntahan mo. Alain mo yun, nakahanap pa ako ng kakampi. Sa tingin mo ba, makakalabas ka ng buhay dito? Wika ni Jepoy. Narinig ko na yan sa bibig ng tatay mo. Pareho kayong mayabang. Malakas lang kayo kapag madami. Mga duwag. Tugon ni Bakube. Hanggang sa biglang may humampas sa mukha ng binata. Nawalan siya ng balanse at tumukod sa isang puno. Nanlaki ang mga mata ni Bakube. Nakita niya yung taong nakalaban sa kanilang tahanan. Ito yung elementong may itim na balat. Nakatitig lang sa kanya at hindi nagsasalita. Ang sabi ng alaga ko, malakas ka daw. At pwede nating sabihing mabilis. Hindi ko akalaing kaya mong pumatay ng kapwa mo aswang. Alam mo na siguro kung anong klaseng aswang ang kaharap mo ngayon, iho. Amaranhig. Kaya hindi mo naramdaman nang bumisita sa tahanan niyo. Wika ni Juan. Paulit-ulit na lang ang naririnig kong hindi mararamdaman ng isang amaranhig. Yun lang ba? O ano? Magtititigan lang ba tayo o aatake ka? Wika ni Bakube. Napansin niyang susunggab na muli ang itim na elemento. Ngunit naihanda ni Bakube ang sarili. Nauna siyang umatake at kinalmot ang elemento. Nagulat si Juan pati na rin ang ibang kasamahan sa lugar. Maging si Jepoy. Dahil humiwalay ang ulo ng itim na elemento nang sakmalin nito ng binata. Unti-unting lumaki ang katawan ni Bakube at naramdaman ang pagbabago sa katawan patungo sa isang halimaw. Napaatras si Juan nang makita ang kabuuang pagbabago ng binata. Napatingin kay Jepoy at kita sa muka ang takot. Habang si Jepoy naman ay nagulat din dahil ibang-iba na ang itsurang gabunan ni Bakube. Yung mga balahibo nito ay may halong kulay puti na parang ubaning lobo. Mas lumaki ang mga kalamnan. Humaba ang mga kuko at tumulis ang mga ngipin. Tama si tatay. Hindi nga pangkaraniwan ang nasa unang antas na gabunan. Wika ni Jepoy habang unti-unti ding nagpapalit ng anyo. Nagwala si Bakube. Pinaghampas ang mga kasamahan ni Juan. Panay atras naman ang mga ito dahil alam nilang sa oras na tamaan ka, buhay mo na ang magiging kapalit. Hanggang sa sumugod na si Jepoy. Nagbuno ang dalawa at nakakakilabot tignan ang bawat pag-atake. Salitan at kapwa nayayanig ang katawan. Malakas si Jepoy at halos pantay lang sila ni Bakube. Tumulong na din si Juan. Umatake sa likod ng binata kasabay ng iba pang kasama nito. Hanggang sa hindi malaman ni Bakube kung saan galing ang mga patama. Umatras ang binata, ngunit nasa likod naman niya ang nanay ni Jepoy. Hindi na ito amaranhig, kung hindi isang kubura. May mahabang kamay at paa. Idagdag pa dyan ng napakapangit na muka. Hanggang sa nadakma ni Bakube ang isa sa kasama ni Juan. Hindi niya ito binitawan. Kinagat sa leeg at mabilis na binawian ang buhay. Sa isip ng binata, mahihirapan siya kapag sinabayan niya ng pag-atake ang lahat. Kaya naman kapag nagkaroon ng pagkakataon at makahuli ng isa, kaagad niya itong pinapatay. Hanggang sa naubos niya ang mga kasama ni Juan. Ang natira na lang ay si Jepoy, ang nanay nito, at pati na din si Juan.
Nakabulagta sa lupa ang iba. Lasog-lasog ang mga katawan. Samantalang hindi maiwasan ng binata na magkaroon ng sugat. Lalo na sa tinamo nito mula sa nanay ni Jepoy na isang malaking kalmot sa likuran. Habang si Juan, makikita sa muka ang sobrang galit sa nangyari sa mga kasama. Ngunit hindi na ito umaatake, gawa ng natatakot na baka sapitin din ang sinapit ng kasamahan. Dapat hindi na kayo makialam pa, Juan. Dapat inantay nyo na lang na manghina si Bakube sa pakikipaglaban sa akin. Sumali pa kasi kayo kahit alam nyong gabunan siya. Hoy Bakube, hindi ibig sabihin na napatay mo ang kasamahan ni Juan. Labang ka na. Tinigilan ko lang ang pag-atake mula nang manghimasok sila Juan. Sa tingin ko, mahihirapan ka na. Ang dami mo ng sugat sa katawan, Bakube. Wika ni Jepoy. Bakit? Bakit hindi mo subukang lumapit? Maaring nanghihina ako, pero hindi ako susuko sa labanan. Tugon ni Bakube. Naglakad papalapit si Jepoy habang lumundag naman sa tagiliran ng binata ang nanay nito. Nakaamba ng kalmot ang binata kung sakaling susugod ang mag-ina. Hanggang sa nakaramdam ng pagkahilo si Bakube. Sumakit ang ulo kaya napaatras at naupo sa lupa. Hindi niya namalayan. Nasa malapit na si Jepoy at sinakal siya nito paitaas. Nilapit nito ang muka sa kanya at nagwika ng, Sayang ka. Hindi ka pa naman pangkaraniwang aswang. Wika ni Jepoy sabay saksak ng kamay sa sikmura ng binata gamit ang matulis na kuko. Napasukan ng dugo si Bakube. Hawak niya ang tiyan at bumagsak na sa lupa. Narinig niya ang pagtawa ni Jepoy. Hinila ni Juan ang paa ng binata at hinampa sa isang bato. Pinasandal dito ang binata at sinipa pa sa dibdib. Umungol si Bakube kasabay ng pagsuka ng dugo. Unti-unti nang nawawalan ng malay si Bakube. Muli niyang naalala ang nanay at kapatid. Nakalimutan niya ang sinabi kay Mang Angko na aatras kaagad kapag naramdaman niyang hindi kaya ang laban. Napaluha na lang ang binata. Naisip nitong malapit na siyang mamatay. Napansin niya ring unti-unti na siyang bumabalik sa anyong tao hanggang sa tuluyan ng bumagsak sa lupa. Nagtawanan pa si Jepoy at Juan. Ngunit bigla na lang nakarinig si Bakube ng pagdaing. Pagbalik niya ng tingin, nakita niya si Juan na nakaluhod sa lupa habang namimilipit sa sakit ang katawan. Nagtaka si Bakube ng mga sandaling ito hanggang sa nakarinig siya ng pamilyar na boses. Nakita ni Bakube si Mang Angko na nakatungtong sa isang bato katabi si Tandang Pasyo. Tulungan mo ang binata. Ako nang pipigil sa mga ito. Wika ni Tandang Pasyo. Hindi malaman ni Bakube kung bakit biglang natigilan ang mga aswang. Hindi makita ni Bakube sa paligid ang nanay ni Jepoy, habang si Jepoy naman ay hindi makalapit sa dalawang matanda. Hanggang sa tuluyan ang nakalapit sa kanya si Mang Angko. Sinabi ko na nga ba hindi maganda ang mangyayari sa'yo. Mabuti na lang at pumunta sa bahay si Pasyo. Wala ka daw tiwala sa kanya at pinagbantay mo lang siya sa bahay ni Makiling. Teka nga, sandali, ayan. Iangat mo ang balikat mo at ako na ang magbubuhat sa'yo. Wika ni Mang Angko. Kaso nga lang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Heads up lang, last episode na ng ating kwento. Kaya kung gusto nyong ituloy-tuloy na natin hanggang last episode, comment lang tayo ng #upload mo na yan. Kapag umabot tayo ng 100 comments, upload ko kaagad ang susunod na episode. Muli maraming salamat, JIP. Paalam. Bago tayo magsimula, JIP, heads up lang,
last episode na ang susunod sa ating kwento. Kaya kung gusto nyong ituloy na natin ang last episode, comment lang tayo ng hashtag upload mo na yan. Kapag umabot ng 100 comments, i-upload ko na ang finale ng ating kwento. At syempre, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nagsusubscribe, nag-like, at nagko-comment sa ating channel. At bilang pasasalamat, magsha-shoutout ako